Magandang araw mga bata! Muli ako si Teacher Nora. Handa na ba kayo sa aralin natin ngayon? Halina at simulan na natin. Maraming maaaring mangyari sa ating kapaligiran na dulot ng panganib mula sa ating kalikasan tulad ng bagyo, lindol, pagbaha at iba pa. Hindi natin ito mapipigilan, subalit maaari nating maiwasan ang mas malalang pinsala na maidudulot nito. Sa araling ito, pag-aaralan natin ang mga lugar sa ating rehiyon na sensitibo sa panganib batay sa lokasyon at topografiya nito. Sa pagtatapos ng aralin, inaasahang magagawa mo ito. Natutukoy ang mga lugar na sensitibo sa panganib batay sa lokasyon at topografiya nito. Talahuluganan. Alamin natin ang mga kahulugan ng mga salita. Hazard map. Ito ay isang uri ng mapa na nagpapakita ng mga lugar na sensitibo o maaaring magkaroon ng panganib na dulot ng kalikasan. Landslide. Ito ay ang pagguho ng lupa dulot ng tuloy-tuloy na pag-ulan. Lindol. Ito ay tumutukoy sa pagyanig ng lupa. Pacific Ring of Fire. Ito ay tawag sa lugar na binubuo ng mga aktibong bulkan. Sensitibo. Ito ay nangangahulugang maaaring magkaroon ng isang bagay o pangyayari sa tao, hayop, lugar at iba pa. Topografiya. Ito naman ay tumutukoy sa mga katangiang pisikal gaya ng bulkan, bundok, dagat, ilog at iba pa na nagtataglay ng isang pook o lugar. Bago tayo magsimula, halika at subukang sagutin ang katanungan sa ibaba. Piliin ang titik ng tamang sagot. Number 1. Ano ang tawag sa mapa na nagpapakita ng mga lugar na maaaring tamaan ng natural na kalamidad? A. Political map. B. Hazard map. C. Treasure map. Ang tamang sagot ay hazard map. Number 2. Ano ang tawag sa malakas na bugso ng hangin na may kasama ring malakas na pag-ulan? A. Bagyo. B. Lindol. C. Baha. Bagyo. Number 3. Ito ay ang pagguho ng lupa dulot ng tuloy-tuloy na pag-ulan. Tama. Landslide. Number 4. Ito ay lugar kung saan pwedeng makaranas ng pagbaha. A. Mababang lugar. B. Mataas na lugar. C. Bundok. Tama. A. Mababang lugar. Number 5. Saang lugar ang may pinakamataas na posibilidad na magkaroon ng malakas na lindol? A. Mga lugar na malayo sa fault line. B. Mga lugar na pinakamalayo sa fault line. C. Mga lugar na malapit sa fault line. C. Mga lugar na malapit sa fault line. Ang ating kapaligiran ay nagbibigay ng mga pangangailangan natin sa araw-araw. Ngunit, pwede rin itong magdulot ng panganib sa atin. Ang lindol, pagbaha, pagguho ng lupa at bagyo ay ilan lamang sa mga kalamidad o panganib na dulot ng kalikasan. Hindi man natin maiiwasan ang mga natural na panganib na ito, subalit maaari nating maiwasan ang anumang malalang pinsala o sakuna kung mapaghahandaan natin ito ng wasto. Mga lugar na sensitibo sa bagyo sa rehiyong 5 Bicol. Ang ating rehiyon ay laging dinadaanan ng mga bagyo taon-taon. Kung titingnan natin sa mapa, taon-taon maaari tayong tamaan ng 1 hanggang 2 bagyo. Ang lahat ng lalawigan sa ating rehiyon ay sensitibo o maaaring daanan ng mga bagyo. Mayroong mga mahihina lamang, ngunit mayroon ding malalakas tulad ng bagyong Yolanda noong November 8, 2013 at bagyong Osman noong Disyembre 2018.
Ang bagyo ay hindi lamang nagdudulot ng malakas na hangin at pag-ulan, kundi pati na rin ang storm surge o mataas na hampas ng mga alon sa mga lugar na malapit sa dagat. Ito ay dahil nakaharap sa karagatang Pasipiko ang ating rehiyon. Nagdudulot din ito ng landslide o pagguho ng lupa dahil sa tuloy-tuloy na pagbuhos ng ulan. Ito ay karaniwang nangyayari sa mga lugar na malapit sa mga bulubundukin. Mga lugar naman na sensitibo sa landslide o pagguho ng lupa. Ipinapakita mula sa hazard map ng landslide sa ating rehiyon na may mga lugar na malaki ang posibilidad o pagkakataon na magkaroon ng pagguho ng lupa tulad ng Camarines Norte, Albay at Catanduanes. Ang lalawigan ng Camarines Sur at Sorsogon ay may kaunti o maliit na panganib sa pagguho ng lupa sapagkat karamihan dito ay mga kapatagan, samantalang ang Masbate ay halos walang panganib ng landslide. Kung sa mga matataas na lugar maaaring mangyari ang pagguho ng lupa, sa kapatagan naman ay ang pagbaha. Makikita mula sa mapa na ang ilang mga bahagi ng mga bayan ng Milaor, Camaligan, Pamplona at San Fernando ay may malaking pagkakataon na magkaroon ng pagbaha. Ang bayan ng Minalabak at siyudad ng Naga ay paminsan-minsang binabaha. Ang mga sakunang ito ay maaaring mapaghandaan sa tulong ng mga hazard maps sa pamamagitan ng paglikas kung sakaling may malakas na pag-ulan o bagyo, maiiwasan natin ang malubhang maidudulot nito sa ating pamayanan at sa ating buhay. Ngunit hindi lang ito ang mga natural na kalamidad, nariyan din ang lindol o ang pagyanig ng lupa. Mga lugar naman na sensitibo sa lindol o pagyanig ng lupa. Ang ating bansa ay nasa Pacific Ring of Fire o lugar kung saan maraming mga aktibong bulkan tulad ng tanyag na Bulkan Mayon. Dito rin nararamdaman ang mga pagyanig ng lupa dulot ng paggalaw ng continental plates o grupo ng malalaking kalupaan. Kapag ang mga ito ay nag-umpugan, ito ay nagdudulot ng lindol. Mula sa hazard map, ang Catanduanes ay madalas na tamaan ng lindol. Ang Sorsogon, Albay at Camarines Sur ay nakararanas ng lindol paminsan-minsan. Samantalang ang mga probinsya naman ng Masbate at Camarines Norte ay bihirang makaranas ng pagyanig ng lupa o lindol. Ang pagyanig ng lupa ay pinakamalakas sa mga lugar na malapit sa fault line o mga continental plates na nagkasalubong. Dito ay maaaring maging sentro ang ng pagyanig. Nagdudulot ito ng sakuna sa tao sapagkat bigla na lamang itong dumarating. Kaya dapat tayong maging handa sa mga sakunang ito. Alamin ang mga lugar na mataas ang posibilidad ng pagbaha o pagguho ng lupa. Laging maganda ng emergency kit na may laman ng pagkain, flashlight, radyo, pito, damit at mga gamot. Huwag mataranta bagkus gumawa ng tamang plano tulad ng paglilikas. Ngayong alam mo na ang mga lugar sa ating rehiyon na sensitibo sa panganib batay sa lokasyon at topografiya nito, alamin naman natin ang inyong natutuhan. Subukan nating punan ang data retrieval chart. Isulat ang mga lalawigan sa ating rehiyon na sensitibo o may pinakamalaking posibilidad na magkaroon ng panganib o kalamidad. Pwedeng maulit ang sagot. Gawing gabay ang nakasulat sa kahon. Basahin mabuti ang mga pangungusap. Piliin ang tama kung isinasaad ay tama at mali kung hindi. 1. Ang ating rehiyon ay dinadaanan ng 1 hanggang 2 bagyo taon-taon. Tama. 2. Ang ating bansa ay kabilang sa Pacific Ring of Fire kung saan maraming mga aktibong bulkan. Tama. Ang Camarines Sur ay hindi sinasalanta ng pagbaha. Mali. Ang Albay at Catanduanes ay malaki ang posibilidad na magkaroon ng lindol. Tama.
5. Ang mga natural na sakuna o kalamidad gaya ng bagyo at lindol ay hindi natin mapipigilan ngunit maaari nating mapaghandaan. Tama. Pagsasanay 3. Kumpletuhin ang talata sa ibaba upang mabuo ang bawat pangungusap. Piliin ang tamang sagot. Ang ating bansa ay kasama sa patlang kung saan matatagpuan ang mga aktibong bulkan. Isa sa mga aktibong bulkang ito ay ang na matatagpuan sa patlang. Ang lalawigan ng patlang ay nasa bandang silangan din kung saan mas malapit ito sa karagatang Pasipiko. Dahil dito nakararanas ng patlang o pagyanig ng lupa sa mga lugar na malapit dito. Hindi natin alam kung kailan ito tatama o mangyayari kaya dapat tayong maging laging handa. 1. Ang sagot ay Pacific Ring of Fire. 2. Bulkan Mayon. 3. Albay. 4. Catanduanes. 5. Lindol. Pangwakas na pagsubok. Halina't dumako na tayo sa panghuling gawain. Tukuyin ang inilalarawan sa mga sumusunod na tanong. Piliin ang tamang sagot sa pagpipilian. 1. Ito ang tawag sa kalamidad na nagdudulot ng malakas na bugso ng hangin at pag-ulan. Lindol, bagyo, pagbaha. Bagyo. 2. Ang Pilipinas ay kabilang sa mga lugar na ito kung saan maraming aktibong bulkan at isa sa mga dahilan ng pagkakaroon ng lindol. Pacific Ring of Fire, Pacific Ring of Water, Pacific Ring of Earth. Tama ang iyong sagot, Pacific Ring of Fire. 3. Sa lalawigang ito ay malaki ang posibilidad ng pagbaha dahil sa Bicol River. Catanduanes, Masbate, Camarines Sur. Camarines Sur. Number 4, malaki ang posibilidad ng pagguho ng lupa sa mga lugar na ito. Kabundukan. Number 5, sa mga lugar na ito, malaki ang posibilidad na maramdaman ang malakas na lindol. Mga lugar na pinakamalapit sa fault line. 6. Sa anong mga lalawigan sa rehiyong Bicol mayroong malaking panganib ng landslide o pagguho ng lupa? Camarines Norte, Albay at Catanduanes. 7. Aling lalawigan ang mayroong malaking posibilidad o pagkakataon na yanigin ng maraming lindol? Catanduanes. Number 8, anong mga probinsya sa ating rehiyon ang maaaring daanan ng bagyo taon-taon? Albay, Catanduanes, Camarines Sur at Sorsogon. 9, aling mga lalawigan ang may maliit na panganib mula sa pagguho ng lupa? Masbate at Albay. 10. Bakit kailangan mong malaman ang mga lugar sa ating lalawigan at rehiyon na may mga banta ng panganib mula sa kalikasan? Upang makapaghanda at makapagplano ng mga gagawin nang maiwasan ang mas malalang pinsala. Karagdagang gawain, sumulat ng mga paraan kung paano makapaghanda mula sa mga natural na kalamidad kagaya ng baha, landslide, lindol at bagyo. Mahalaga ang paghahanda sa mga natural na kalamidad kaya kailangan na maging alerto. Binabati kita at matagumpay na natapos mo ang araling ito.